Araw ng kapanganakan? Hindi. Araw ito ng kamatayan ng isang matagal ng pangarap. Sa gitna ng makislap na selebrasyon, isang baluktot ng ngiti at isang manipis na papel ang dumurog sa lahat. Wala ka ng silbi, Valentina. Bulong ng kapangyarihan. Ngunit ang isang reyna, kahit mawalan ng trono, ay mananatiling reyna. Ang pagbagsak niya ang simula ng paglipad. Sino nga ba si Valentina? At anong sikreto ang kanyang bitbit na magpapaguho sa lahat? Pirmahan mo na ito, Valentina. Isang pirasong papel lang yan. Huwag mong gawing teleserye ang gabi na ito. Ang boses ni Mateo ay malamig pa sa yelong, unti-unting natutunaw sa baso ng mamahaling wine na hawak niya. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Sa harap ng maraming panauhin, sa gitna ng marangyang hall na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak para sa kanyang ika-30 kaarawan, inilapag ni Mateo ang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Hindi iyon regalo, hindi iyon sulat ng pag-ibig. Iyon ay ang katapusan ng 10 taon nilang pagsasama. Napatitig si Valentina sa sobre. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatago sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon na binalot niya sa pelus. Sa loob niyon ay isang leather wallet, bawat tahi ay maingat niyang ginawa gamit ang sariling mga kamay sa loob ng 6 na buwan. May nakaukit doon na mga inisyal nila, isang simbolo ng tibay at katapatan na akala niya ay ibinabahagi nilang dalawa. Ang bawat tusok ng karayom sa matigas na balat ay alay niya para sa tagumpay ng aswa. Ang lalaking itinaguyod niya mula sa kawalan hanggang sa maging hari ng sarili nitong kumpanya. Bakit, Mateo? Halos pabulong ang kanyang tinig. Isang marupok na tunog na agad nilamon ng masayang musika sa paligid. Kaarawan ko ngayon. Akala ko magiging masaya tayo. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora, ang kanyang biyenan na nakatayo sa tabi ni Mateo. Suot ang mga alahas na si Valentina rin ang bumili gamit ang kanyang lihim na kita. Masaya? Valentina, iyan ang problema sa'yo. Masyado kang mapangarapin. Tumingin ka sa salamin, Hija. Ang isang tuyot na sampagita ay wala ng puwang sa isang florera na puno ng mga sariwang rosas. Narito na si Celestine. Siya ang nararapat sa tabi ng anak ko, hindi ang isang babaeng amoy kusina at mukhang pagod na katulong. Dahan-dahang binitiwan ni Valentina ang kahon sa ilalim ng mesa. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog, ngunit sa kanyang pandinig, para itong isang malaking pagsabog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang panlalamig na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapdi. Tumingin siya kay Mateo. Naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking minahal niya noon, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa sarili niyang kapakanan. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero. Ang mga mata ni Mateo ay nakatuon na kay Celestine, ang batang babaeng nakakapit sa kanyang braso, na may ngiting puno ng panunuya. Ang ingay ng tawanan ng mga bisita, ang kislap ng mga chandelier, at ang bango ng mga mamahaling pabango ay tila naging malabong anino sa kanyang paningin. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang mga gabing hindi siya natutulog para ayusin ang mga financial reports ni Mateo. Ang mga estratehiyang siya ang bumuo ngunit ang asawa ang umani ng papuri. Ang mga pagtitipid na ginawa niya para lamang may maipuhunan ito sa negosyo. Lahat ng yon ay itinapon sa isang iglap. Bumagsak ang isang patak ng pawis sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Masyadong malalim ang sugat para sa simpleng luha. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Inuukit ang katotohanang siya ay naging isang kasangkapan lamang na matapos pakinabangan ay handa nang itapon sa basurahan. Huwag mong sayangin ang oras namin, Valentina. Muling hirit ni Doña Aurora. Ang boses ay puno ng lason.
Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga security. Wala kang kahit anong pag-aari sa bahay na ito. Ang lahat ng tinatamasa mo ay dahil lamang sa apelyido ng anak ko. Tumayo si Valentina. Ang kanyang pagkilos ay mabagal, tila isang rebultong unti-unting nagkakabuhay. Hindi niya tiningnan ang divorce papers, hindi rin niya tiningnan ang mga taong nanonood sa kanyang kahihiyan. Sa halip, lumingon siya sa pintuan ng malaking hall, kung saan ang dilim ng gabi at ang ulan ay naghihintay. Sa loob ng kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas, parang alon sa dalampasigan. Ito na ba ang halaga ng 10 taon kong pagtitiis? Ito na ba ang dulo ng aking pagpapakasakit? Isang pirasong papel at isang utos na lumaya sa gitna ng ulan? Humakbang siya palayo sa mesa. Bawat tapak ay tila may bigat ng isang bundok. Hindi siya lumingon. Hindi niya gustong makita ang huling sulyap ng pagtataksil ni Mateo. Sa kanyang bawat hakbang, naramdaman niya ang pagguho ng lumang Valentina, ang babaeng naniwala sa pangako, ang babaeng naging anino ng tagumpay ng iba. Habang papalapit siya sa malaking pinto, ang lamig ng hangin mula sa labas ay humalik sa kanyang balat, isang paalala na siya ay nag-iisa na. Ngunit sa gitna ng matinding pait at pagkawasak, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang masakit na pagtuklas. Kung kaya kong itayo ang isang hari mula sa putikan, kaya ko ring itayo ang sarili kong kaharian mula sa mga abong iniwan ninyo. Lumabas siya sa ulan, hinahayaang mabasa ang kanyang eleganteng bestida. Ang bawat patak ng tubig ay tila naghuhugas sa kanyang nakaraan. Naiwan sa loob ng hall ang kanyang regalo, ang kanyang 10 taon, at ang kanyang pangarap. Ngunit ang hindi nila alam, dala niya sa kanyang pag-alis ang tunay na utak sa likod ng lahat ng yaman na pinag-aagawan nila. Huminto siya sa tapat ng gate at lumingon sa huling pagkakataon. Ang mansyon ay maningning sa gitna ng gabi, ngunit para sa kanya, isa na lamang itong libingan ng mga alaala. Isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin kasabay ng tunog ng kulog sa kalangitan. Paano kaya haharapin ni Mateo ang bukas kapag nalaman niyang ang tanging dahilan kung bakit siya nakatayo sa tuktok ay ang babaeng kakasipalang niya palabas sa pinto? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus patungo sa Hilaga ay tila isang mabigat na buntong hininga na kumakawala sa dibdib ni Valentina. Sa loob ng sasakyang puno ng mga taong nahihimbing, siya lamang ang gising, nakatitig sa dilim sa labas ng bintana habang ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na naglalaho na parang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang suot na bestida, na dati ay simbolo ng karangyaan, ngayon ay lukot na, basa pa rin ng bahagya, at kumakapit sa kanyang balat na parang isang malungkot na paalala ng kanyang pagkatalo. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang mahahalagang dokumento at ang kanyang pagkataong pilit na binubuo mula sa mga piraso ng pagkawasak. Nang sumapit ang madaling araw, bumaba siya sa isang maliit na terminal sa probinsya ng Laguna. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang simoy ng hangin na may halong bango ng mga bulaklak sa paligid ay sumalubong sa kanya. Malayo ito sa amoy ng polusyon at pekeng pag-ibig sa Manila. Dito, sa paanan ng bundok, naroon ang tanging lugar na tumanggap sa kanya ng walang tanong, ang lumang bahay ni Aling Rosa. Naglakad si Valentina sa makipot na pilapil. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay napupuno ng putik, ngunit hindi niya yon alintana. Sa dulo ng daan, nakita niya ang isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Sa balkonahe, nakaupo ang isang matandang babaeng puti na ang buhok, dahan-dahang nag-aayos ng mga tinitis na bulaklak ng sampagita. Nay Rosa? Halos mapigtal ang kanyang tinig nang tawagin niya ang babaeng nag-alaga sa kanya nung bata pa siya. Napatigil ang matanda.
Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katandaan, ay pilit na tiningnan ang anino sa tapat ng kanyang bakuran. Nang makilala niya si Valentina, agad siyang tumayo. Ang mga bulaklak na hawak niya ay nahulog sa sahig, na lumikha ng isang puting alpombra ng bango sa kanilang pagitan. Valentina, anak ko? Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig sa kagalakan at pag-aalala. Hindi na nakapagsalita si Valentina. Tumakbo siya patungo sa matanda at isinubsob ang kanyang muka sa balikat nito. Doon, sa loob ng mainit na yakap ni Aling Rosa, sa wakas ay bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat hagulhol ay isang kwento ng 10 taong pagtitiis, ng bawat sampal ng salita ni Doña Aurora, at ng bawat pagbaliwala ni Mateo. Tahan na, anak. Nandito na ang nanay, nandito ka na sa bahay. Bulong ni Aling Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Valentina. Pumasok sila sa loob ng simpleng tahanan. Pinainom ni Aling Rosa si Valentina ng mainit na tsaa na gawa sa pandan. Ang init ng baso sa kanyang mga palad ay tila unti-unting tumutunaw sa yelong nakabalot sa kanyang puso. Walang tinanong ang matanda. Alam niya, sa pamamagitan lamang ng tingin ni Valentina, na ang mundong pinangarap ng kanyang alaga ay tuluyan ng gumuho. Nang hapong iyon, habang nagpapahinga si Valentina sa lumang papag, napansin niya ang isang kahon sa ilalim ng higaan. Hinila niya ito at binuksan. Sa loob ay ang kanyang mga lumang notebook noong nag-aaral pa siya ng fine arts. Mga pahinang puno ng mga disenyo ng alahas na hindi niya kailanman naipakita sa mundo dahil mas pinili niyang maging anino ni Mateo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga pahina. Bawat disenyo ay may kalakip na pangarap na matagal na niyang ibinaon. Hanggang sa makita niya ang isang drawing ng isang bracelet, isang sampagita na yari sa pilak at maliliit na perlas na tila mga tunay na talulot na sumasayaw sa hangin. Napakaganda niyan, anak, wika ni Aling Rosa na kapapasok lang bit-bit ang isang tray ng pagkain. Gaya ng sampagita, kailangan mo ring dumaan sa dilim ng gabi para lamang makapagbigay ng bango sa umaga. Hinaplos ni Valentina ang drawing. Isang kakaibang pakiramdam ang gumising sa kanyang kalooban. Isang pakiramdam na akala niya ay kinuha na ni Mateo mula sa kanya. Ang pagnanais na lumikha. Ang pagnanais na mabuhay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Nay Rosa, ito ang ginawa ko noong wala pa akong iniisip, kundi ang sining ko. Nung malaya pa ako, sabi ni Valentina, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bahagyang kislap. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Valentina. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, anak. Ito ay kinukuha. At ang iyong talino, ang iyong sining, iyan ang tanging bagay na hindi nila makukuha sa iyo kahit anong pilit nila. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, habang ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisilbing oyayi sa paligid, itinaas ni Valentina ang kanyang paningin sa bintana. Ang buwan ay maliwanag, tumatanglaw sa mga punong kahoy. Ang sakit ay naroon pa rin, mahapdi at malalim, ngunit kasabay nito ay ang isang matibay na desisyon. Hindi siya babalik sa Manila bilang ang natalong asawa ni Mateo. Babalik siya bilang ang arkitekto ng sarili niyang kapalaran. Ngunit sa kanyang muling pagbangon, may isang bagay siyang hindi inaasahan. Isang lihim na dokumentong nakasuksok sa dulo ng notebook na hawak niya. Isang deed of sale ng isang lupain na binili niya gamit ang sariling ipon bago pa man sila ikasal ni Mateo. Isang lupain na nakalimutan na niya sa loob ng maraming taon. Nang mabasa niya ang lokasyon ng lupa, napatigil ang tibok ng kanyang puso. Ito ang mismong lugar kung saan itinatayo ngayon ni Mateo ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Ang loob ng mansyon ay puno ng usok ng mamahalin at imported na insenso. Ngunit para sa mga taong naroon, ito ang amoy ng tagumpay. Sa gitna ng malawak na sala, humahalakhak si Doña Aurora habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na tunog
na bumabasag sa katahimikan ng bahay na dati ay pinananatili ni Valentina na maayos at payapa. Sa wakas, Mateo, nakakahinga na rin ako ng maluwag. Wala na ang amoy kusinang babaeng yon sa pamamahay na ito, sabi ni Doña Aurora bago uminom ng alak. Tignan mo si Celestine, siya ang tunay na kauri natin. Maganda, sosyal, at hindi nagmumukhang katulong. Nakaupo si Celestine sa tabi ni Mateo. Ang kanyang mga daliri na puno ng sariwang manicure ay malarong humahaplos sa braso ng lalaki. Babe, I'm so happy. Ngayon, pwede na nating palitan ang mga boring na dekorasyon dito. Masyadong simple ang taste ng ex-wife mo. We need more gold, more shine. Ngumiti si Mateo, ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Inisip niya na baka pagod lang siya mula sa selebrasyon. Gawin mo ang gusto mo, Celestine. Ang pera ay hindi problema. Ngunit kinabukasan, sa kanyang opisina sa Makati, ang realidad ay nagsimulang kumatok sa pintuan ni Mateo. Sa ibabaw ng kanyang malaking lamesa na yari sa mahogany, nakatambak ang mga folder na dati ay hindi niya kailangang hawakan. Noon, pagpasok niya, ang lahat ay nakahain na. Mga summaries na madaling intindihin, mga kontratang may mga marka na kung saan siya dapat pumirma, at mga schedules na maayos na nakaplano. Ngayon, ang bawat pahina ay tila isang wikang hindi niya maintindihan. Binuksan niya ang laptop para tingnan ang financial projections ng kanilang pinakamalaking proyekto, ang Project Sampaguita. Ngunit huminto siya. Hindi niya alam ang password ng encrypted folder. Sinubukan niya ang kanyang kaarawan, ang anibersaryo nila ni Valentina, pati na ang pangalan ng kanyang ina. Ngunit lahat ay mali. Sir Mateo, nasa labas na po ang mga investors para sa ating weekly briefing, sabi ng kanyang secretary na may bakas ng kaba sa boses. Nagmadaling lumabas si Mateo, pilit na isinusuot ang maskara ng isang matagumpay na EO. Sa loob ng boardroom, naroon si Mr. Dela Cruz at iba pang malalaking kasosyo sa negosyo. Ang atmosfera ay mabigat, puno ng tensyon. Mateo, nasaan ang breakdown ng operational costs para sa Phase 2? Tanong ni Mr. Dela Cruz habang nakataas ang isang kilay. Noong huli nating pag-uusap, sinabi mo na may mga adjustments na gagawin para makatipid tayo ng 10%. Nasaan ang data? Naramdaman ni Mateo ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang batok. Yes, Mr. Dela Cruz. Ipinapa-finalize ko pa sa accounting. Alam niyo naman, gusto nating maging accurate. Accurate? Sabat ng isa pang investor. Noong narito pa si Valentina, hindi kami kailangang maghintay. Siya ang may hawak ng bawat numero sa kumpanyang ito. Huwag mong sabihing hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Mateo. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging bingi. Napansin ni Mateo ang pagpapalitan ng tingin ng mga investors, mga tinging puno ng pagdududa at kawalan ng tiwala. Sa kanyang galit at kahihiyan, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Mateo. Ang boses ay pilit na pinatatatag. Ako ang utak ng kumpanyang ito. Si Valentina ay tagasunod ko lang. Magkakaroon kayo ng report bukas. Nang makauwi siya ng gabing iyon, sinalubong siya ni Doña Aurora na may dalang mga shopping bags mula sa mga luxury brands. Mateo, tingnan mo ang binili naming bag ni Celestine. Bagay na bagay sa akin, di ba? Napakahenyo mo talaga, anak. Kaya nating gastusin ang kahit magkano. Ngunit hindi sumagot si Mateo. Dumiretso siya sa kanyang study room at hinalughog ang mga lumang cabinet. Doon, sa ilalim ng mga makakapal na libro, nakita niya ang isang maliit na notebook. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ni Valentina. Bawat pahina ay puno ng mga notes tungkol sa mga kahinaan ng kanilang mga kalaban sa negosyo, mga estratehiya sa pakikitungo sa mga mahihirap na kliyente, at mga paalala para sa kanya. Uminom ng gamot sa hyperacidity pagkatapos ng meeting.
Ang huling nakasulat sa isang pahina na may petsa bago ang kanyang kaarawan. Naramdaman ni Mateo ang isang mabilis na tibok ng puso. Hindi niya kayang aminin, kahit sa sarili niya, na ang bawat hakbang niya sa loob ng 5 taon ay nakasandal sa talino ng babaeng pinalayas niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Celestine, suot ang isang manipis na pantulog, amoy alak at mamahaling pabango. "Babe, stop working na. Let's go out and celebrate more. I want that new sports car we talked about." "Hindi ngayon, Celestine. Marami akong ginagawa." Iritabling sagot ni Mateo. "Ano ba yan? Akala ko ba ikaw ang boss? Bakit parang stressed na stressed ka sa mga papel na yan?" Tumawa ng nakakainis si Celestine. "Baka naman totoo yung sinasabi nila, na wala ka palang alam kung wala yung ex mo." Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Mateo. Bago pa siya makasagot, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay biglang nag-vibrate, lumilikha ng isang nakakairitang tunog sa katahimikan ng kwarto. Ang tumatawag ay ang kanilang Chief Legal Counsel, Sir Mateo. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. "Kailangan niyo itong malaman. Nakatanggap kami ng sulat mula sa Land Registration Authority. Ang lupang kinatitirikan ng ating main factory at ang lupang sakop ng Project Sampaguita, hindi pala ito pag-aari ng kumpanya. At mas malala po, hindi rin ito nakapangalan sa inyo." Naramdaman ni Mateo ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. "Ano? Kanino nakapangalan ng lupa?" "Kay Valentina, sir. Kay Valentina Cruz. Sa ilalim ng malawak na langit ng Laguna, kung saan ang bango ng mga bulaklak ng Sampaguita ay humahalimuyak kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Unti-unting hinahanap ni Valentina ang nawalang piraso ng kanyang sarili. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa pagpitas ng mga sariwang talulot kasama ang mga kababaihan sa nayon. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa pagpindot ng calculator at pagpirma ng mga tseke, ngayon ay nagiging bihasa na sa paghawak sa ganda ng kalikasan. Ngunit sa likod ng tahimik na buhay na ito, may isang bagyong nagbabadya. Isang hapon, habang nililinis ni Valentina ang madilim at maalikabok na sulok ng kanyang lumang kwarto sa itaas ng kubo, naitulak niya ang isang malaking aparador na yari sa Nara. Doon, sa isang nakatagong siwang sa dingding, nakita niya ang isang luma at kalawanging kahon na gawa sa bakal. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang pakiramdam ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Nang buksan niya ang kahon, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ng mga lumang litrato ng kanyang mga magulang, naroon ang isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga dokumento sa loob nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang mga pamagat ng dokumento. Transfer Certificate of Title. Hindi lang isa, kundi 3. Ito ang mga lupain sa labas ng Maynila na binili niya gamit ang kanyang unang malaking komisyon nung nagsisimula pa lamang siya bilang isang independent consultant bago pa man siya naging asawa ni Mateo. "Diyos ko!" Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos mapigtal sa gulat. Naalala niya ang araw na yon, ang araw na sinabi ni Mateo na ilipat ang mga titulo sa pangalan ng kumpanya para magamit na collateral sa bangko. Akala niya ay napirmahan niya ang mga dokumento ng paglilipat. Akala niya ay naging sunod-sunuran siya sa pag-ibig, kaya nawala na sa kanya ang lahat. Ngunit habang tinititigan niya ang mga papeles, nakita niya ang katotohanan. Ang mga dokumentong inihain ni Mateo noon ay hindi kailanman naging legal dahil sa kakulangan ng isang mahalagang pirma. Ang pirma niya bilang tunay na may-ari. Naramdaman ni Valentina ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang hinahaplos ang tuyot at madilaw na papel. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa dokumento ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Naging bulag siya sa pagmamahal, naging bingi sa sarili niyang karapatan.
Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Ang lupang kinatitirikan ng main factory ng kumpanya ni Mateo, ang lupang pinakamahalaga sa kanilang Project Sampaguita, ay nananatiling sa kanya. Anak, bakit tila nakakita ka ng multo? Ang boses ni Aling Rosa ay nagmula sa pintuan. Bit-bit ang isang baso ng sariwang buko juice. Yaya, tingnan mo ito, sabi ni Valentina. Ang kanyang boses ay puno ng pait at bahagyang kagalakan. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng akala ko ay kinuha nila. Narito pa rin. Akin pa rin ito. Lumapit si Aling Rosa at tiningnan ang mga papeles. Sabi ko sa iyo, Valentina, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang kabutihan mo ay naging kalasag mo nang hindi mo alam. Ano ang gagawin mo ngayon? Tumingin si Valentina sa malayo, sa mga bundok na nababalot ng asul na hamog. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagdurusa, ngayon ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Hindi ko sila hahayaang tapakan muli ang pagkatao ko, Yaya. Gagamitin ko ang mga papeles na ito para bawiin ang dangal na kinuha nila, pero hindi sa paraang iniisip nila. Hinaplos ni Valentina ang mga lumang dokumento, damang-dama ang lamig ng papel na tila nagpapaalala sa kanya ng lamig ng pagtrato ni Mateo. Ngunit kasabay nito ay ang init ng panibagong pag-asa na gumigising sa kanyang kaluluwa. Ang bawat pahina ay simbolo ng kanyang muling pagsilang. Habang ibinabalik niya ang mga papeles sa sobre, may isang maliit na puting card ang nalaglag sa sahig. Pinulot niya ito. Ito ay isang business card ng isang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Ang kanyang dating mentor sa kolehiyo. Isang tanyag na arkitekto at negosyante na naniniwala sa kanyang talino noon pa man. Don Ricardo. Basa niya sa pangalang nakaukit sa card. Sa gilid ng card, may nakasulat na maikling mensahe sa likod gamit ang tinta ng fountain pen. Kapag handa ka na ring sumikat sa sarili mong liwanag, hanapin mo ako. Napatitig si Valentina sa card. Ang kanyang isipan ay mabilis na naglakbay patungo sa isang planong unti-unting nabubuo. Isang plano na hindi lamang magpapabagsak sa mga taong nang-api sa kanya, kundi magtatayo sa kanya sa isang pedestal na hinding-hindi na nila maaabot. Sa labas, ang tunog ng hangin sa mga dahon ng niyog ay tila isang bulong ng pag-asa. Ngunit sa puso ni Valentina, ang tanong ay hindi na kung paano siya babangon, kundi kung kailan niya sisimulan ang pagbawi sa lahat. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat? At hanggang kailan kayang panindigan ni Mateo ang isang kasinungalingan bago ito tuluyang gumuho sa harap ng tunay na reyna? Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ng kanyang opisina ay tila isang mabagal na paghila sa lubid na nakasabit sa leeg ni Mateo. Nakatitig siya sa puting sobrang nakapatong sa kanyang mesa. Ang mga salitang "Notice of Default" ay tila nagliliyab sa kanyang paningin. Ang kanyang kamay, na dati ay kampanteng pumipirma ng mga tseke, ngayon ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng alak na hindi na nakakatulong sa kanyang pagkalito. Hindi ito maaari. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay paos at puno ng takot. Paanong naging kay Valentina ang lahat? Ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito. Ako ang hinarap ng mga investors. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok si Doña Aurora. Suot ang isang mamahaling seda na robe habang abala sa pagtingin sa isang katalog ng mga alahas sa kanyang tablet. Mateo, anak, bakit hindi pa dumarating ang allowance ko para sa buwan na ito? Tanong ng matanda. Hindi man lang tinitingnan ang hitsura ng anak. Gusto kong bilhin itong sapphire necklace para sa charity ball sa susunod na linggo. Kailangan nating ipakita sa lahat na mas umasenso tayo simula nang mawala ang malas na babaeng yon. Humarap si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng puot. Ina, tumigil ka muna. Wala na tayong pera. Foreclosure na ang main factory natin
At ang Project Sampaguita dahil nakapangalan ng lupa kay Valentina. Napatigil si Doña Aurora, ngunit sa halip na matakot, ay lalong tumalim ang kanyang mukha. Ano? Nakapangalan sa kanya? Ang kapal ng mukha ng babaeng yon. Siguradong ninakaw niya ang mga dokumento nung nakatira pa siya rito. Kasalanan mo ito, Mateo. Masyado kang naging mabait sa kanya. Dapat ay pinilit mo siyang pirmahan ang lahat bago mo siya pinalayas. Mabait? Tumawa ng mapait si Mateo. Ina, ni hindi ko alam kung paano buksan ang mga financial files sa computer ko dahil siya ang gumagawa ng lahat. Ni hindi ko alam kung sino ang mga suppliers na binabayaran natin buwan-buwan. Pumasok din si Celestine sa silid. Bitbit ang isang shopping bag mula sa isang luxury brand. Babe, what's happening? Bakit sumisigaw kayo? At bakit na-decline ang credit card ko kanina sa mall? It was so embarrassing. Lahat ng sales lady nakatingin sa akin. Tumingin si Mateo kay Celestine sa babaeng akala niya ay magbibigay sa kanya ng kalayaang hinahanap niya. Celestine, bankrupt na tayo. Nauunawaan mo ba? Wala na tayong pambili ng mga luho mo. What? Ang boses ni Celestine ay naging matinis at nakakarindi. Bankrupt? Mateo, hindi ako sumama sa iyo para maghirap. Sabi mo ikaw ang hari dito. Sabi mo ikaw ang mastermind. Ngayon, sasabihin mo sa akin na yung ex-wife mo ang may hawak ng lahat? Napakawalang kwenta mo naman pala. Ang mga salita ni Celestine ay tila isang malakas na sampal sa natitirang dignidad ni Mateo. Habang nagtatalo ang dalawang babae sa loob ng kanyang opisina, ang kanyang ina na isinisisi sa kanya ang lahat at ang kanyang kasintahan na nagrereklamo sa nawalang karangyaan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa puso ni Mateo. Naalala niya ang mga gabing naroon si Valentina sa sulok ng silid na ito. Tahimik na nagtatrabaho, palaging may nakahandang kape para sa kanya at palaging may solusyon sa bawat problema bago pa man niya ito malaman. Ngayon, ang katahimikang yon ay napalitan ng ingay ng panunumbat. Sa labas ng bintana, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa salamin, lumilikha ng mga guhit na tila mga luha. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Sagot ni Mateo. Umaasang ito na ang solusyong hinihintay niya. Mateo, isang pamilyar na boses ng lalaki ang sumagot. Ito si Ricardo. Balita ko ay may kaunting problema ang iyong kumpanya. Don Ricardo? Biglang nabuhayan ng loob si Mateo. Ang matandang negosyante ay isa sa pinakamakapangyarihan sa industriya. Oho, may kaunting technicality lang sa mga dokumento. Pero maayos din namin ito. Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Mateo. Putol ni Ricardo. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Alam ko ang lahat at gusto ko lang ipaalam sa iyo na binili ko na ang lahat ng utang mo sa bangko. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng iyong mga obligasyon at may bago na akong business partner na humiling na gawin ko ito. Partner? Sino? Tanong ni Mateo, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Siyempre, ang tunay na reyna ng kumpanyang ito. Magkita tayo sa korte, Mateo. Nang mamatay ang tawag, binitawan ni Mateo ang kanyang telepono. Ito ay bumagsak sa makapal na alpombra ng walang ingay, ngunit sa kanyang pandinig, ito ang tunog ng huling pagsasara ng pinto ng kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa kanyang ina at kay Celestine, na hanggang ngayon ay nag-aaway pa rin tungkol sa kung sino ang dapat sisihin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang tunay na kahulugan ng pagiging nag-iisa sa gitna ng maraming tao. Ang bawat kasinungalingan, bawat pagmamataas, ay nagsimulang bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon na handang lumunod sa kanyang buong pagkatao. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng gamot. Kung minsan, ang pinakamabisang lunas ay ang muling paghawak sa mga bagay
na dati mong kinalimutan para sa ibang tao. Sa maliit na beranda ng kubo ni Aling Rosa, nakaupo si Valentina habang ang sinag ng umaga ay tumatama sa kanyang mga kamay. Sa harap niya ay mga piraso ng pilak, maliliit na perlas, at ang kanyang lumang kagamitan sa paggawa ng alahas. Ang bawat pagkilos niya ay maingat, tila isang ritual ng pagbabalik sa sarili. Ang dating mga kamay na nanginginig sa takot tuwing sisigawan ni Doña Aurora, ngayon ay matatag na muling humahawak sa liyabe at martilyo. Hindi ko akalaing babalik ako rito, Don Ricardo. Wika ni Valentina nang hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakaupo ang isang matandang lalaki na may taglay na awtoridad at karunungan sa bawat galaw. Si Don Ricardo ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa babaeng itinuring niyang pinakamahusay na estudyante noon. Ang brilyante Valentina ay kailangang dumaan sa matinding init at pressure para kuminang. Sagot ni Don Ricardo, ang boses ay malalim at nagpapakalma. Tinanggap ko ang alok mong maging partner dahil hindi lang sa lupang hawak mo, kundi dahil alam kong ikaw ang kaluluwa ng tagumpay na ninakaw ni Mateo. Ngayon, oras na para ang pangalan mo naman ang nakatatak sa bawat obra. Ngumiti si Valentina. Isang ngiting hindi napilit. Ayaw ko ng paghihiganti na maingay, Don Ricardo. Gusto ko ng paghihiganti na marangal. Isang tagumpay na magpapaalala sa kanila na ang aninong tinapakan nila ay siya palang nagbibigay ng liwanag sa kanilang daan. Doon isinilang ang Sampaguita Bloom. Hindi lamang ito isang negosyo ng alahas. Ito ay naging kanlungan ng mga kababaihan sa nayon na tulad ni Valentina ay nakaranas din ng pait ng buhay. Tinuruan niya sila kung paano humubog ng metal, kung paano ituhog ang mga pangarap sa bawat kwintas at hikaw. Ang bawat pirasong ginagawa nila ay hango sa sining ni Valentina. Simple, elegante, ngunit may tibay na hindi kayang baliin. Habang lumilipas ang mga linggo, ang Sampaguita Bloom ay nagsimulang gumawa ng ingay sa social media. Ang mga netizens ay nahumaling sa kwento ng mga kababaihang nasa likod nito at sa ganda ng mga disenyong tila may dalang kaluluwa. Ang bawat order na dumarating ay tila isang hakbang palayo sa madilim na silid ng mansyon ni Mateo. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga inventory si Valentina, lumapit si Aling Rosa bitbit ang isang baso ng malamig na tubig. Anak, tignan mo ang mga babaeng ito. Dahil sa'yo, nakakangiti na sila. Hindi lang alahas ang ginagawa mo rito, kundi pag-asa. Huminga ng malalim si Valentina, damang-dama ang kapayapaan sa paligid. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Salamat, Yaya. Pero alam nating lahat na kapag nagsimulang sumikat ang liwanag, tiyak na susunod ang mga anino ng nakaraan. Hindi nga nagkamali si Valentina. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa probinsya, lihim siyang nagpapadala ng mga tauhan para subaybayan ang unti-unting pagguho ng kumpanya ni Mateo. Hindi niya ito ginagawa dahil sa galit, kundi dahil gusto niyang masiguro na kapag dumating ang takdang panahon, walang matitirang kahit isang pader sa kahariang itinayo sa kasinungalingan. Isang gabi, habang abala si Valentina sa pag-update ng kanyang online store, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing ito sa The Grand Plaza, ang pinakamalaking department store sa bansa, na kilala sa pagpapakita lamang ng mga pinaka-eksklusibong brands. Dear Miss Cruz, we have been observing the rapid growth of Sampaguita Bloom. We are interested in a long-term partnership to feature your collection in our flagship stores. Ang puso ni Valentina ay tumibok ng mabilis. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya para makabalik sa Manila. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang reyna. Ngunit nang basahin niya ang pangalan ng purchasing director na nakapirma sa ibaba ng email, tila huminto ang mundo niya sa pag-ikot. Ang pangalang nakasulat ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Ito ang pangalan ng kaisa-isang tao na nakakaalam ng lahat ng lihim ni Mateo. Ang taong dati ay tapat
sa asawa niya ngunit biglang nawala bago ang gabi ng kanyang kaarawan. Napatitig si Valentina sa screen ng kanyang laptop. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang determinasyong may halong pag-aalinlangan. Bakit ngayon? Bakit ang taong ito pa? Habang ang katahimikan ng gabi sa Laguna ay binabasag lamang ng mahinang ihip ng hangin sa mga dahon ng niyog, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang alok ba na ito ay isang tulay patungo sa rurok ng tagumpay? O isa lamang itong patibong na inihanda ng mga taong hanggang ngayon ay hindi pa rin siya hinahayaang maging malaya? Ang bawat tunog ng pulang selyo na itinatatak ng mga opisyal ng bangko sa mga pintuan ng kumpanya ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Si Mateo ay nakatayo sa gitna ng lobby, ang kanyang mamahaling kurbata ay maluwag na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Pinapanood niya ang mga tauhan na naglalabas ng mga kagamitang siya mismo ang pumili, mga mesa, upuan, at maging ang malaking karatula ng kumpanya na dati ay buong pagmamalaki niyang tinitingnan tuwing umaga. Sir Mateo, kailangan na po nating lumabas. Tapos na po ang oras na ibinigay sa inyo. Malamig na wika ng sheriff habang hawak ang isang makapal na dokumento. Walang nagawa si Mateo kundi ang humakbang palabas, bitbit ang isang maliit na kahon ng kanyang mga personal na gamit. Sa labas, ang araw ay napakainit. Tila tinutuya ang kanyang malamig at madilim na sitwasyon. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga dating kaibigan sa negosyo, ngunit bawat tawag niya ay dumidiretso lamang sa voicemail. Ang mga taong dati ay nag-aagawan sa kanyang atensyon ay tila biglang nagkaroon ng amnesia nang makauwi siya sa mansyon o sa bahay na akala niya ay sa kanya pa. Sinalubong siya ng isang tanawing lalong nagpadurog sa kanyang kalooban. Nakita niya si Celestine sa pintuan. May dalang 3 malalaking maleta at suot ang kanyang pinakamahal na sunglasses. Celestine, saan ka pupunta? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng panginginig. Babe, let's be real. Hindi ko kayang mabuhay sa isang studio apartment o sumakay ng jeep. Sagot ni Celestine habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. I'm a queen, Mateo. At ang isang reyna ay kailangang may kaharian. Since wala ka na niyon, I have to find a new one. Don't worry, it was fun while it lasted. Bye! Walang lingon-likod na sumakay si Celestine sa isang taxi. Iniiwan si Mateo na tuliro sa gitna ng kalsada. Hindi pa siya nakakabawi nang marinig niya ang sigaw ng kanyang ina mula sa loob ng bahay. Pumasok si Mateo at nakita si Doña Aurora na nakikipag-agawan sa isang tauhan ng bangko para sa isang florera na nayari sa kristal. Bitawan mo ito. Akin ito. Binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Sigaw ng matanda. Kahit na alam ng lahat na pera yon ni Valentina. Ina, tama na. Kinukuha na nila ang lahat. Awat ni Mateo, ngunit tinulak lang siya ng kanyang ina. Kasalanan mo ito, Mateo. Kung hindi ka naging lampa, kung hindi mo pinahayaan na malamangan ka ng Valentina na yon, hindi tayo maghihirap ng ganito. Muling nanumbat si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Napakawalang kwenta mong anak. Binigay ko sa iyo ang lahat, pero sinayang mo lang. Sa gabing iyon, matapos silang tuluyang mapalaya sa mansyon, si Mateo ay napadpad sa isang maliit na parke sa gitna ng syudad. Ang kanyang ina ay nagtatago sa isang malayong kamag-anak na dati ay kinukutya nito. Iniiwan siyang mag-isa sa dilim. Nakaupo siya sa isang malamig na bangko. Ang kanyang mamahaling suit ay punit na at marumi. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ay hindi kailanman natutong magtrabaho ng mabigat dahil palaging naroon si Valentina para gawin ang lahat. Ngayon, ang bawat kalyo ng gutom at lamig ay nagsisimulang maramdaman ng kanyang balat. Naalala niya ang bawat gabi na hinihintay siya ni Valentina na may kasamang mainit na hapunan. Ang bawat haplos nito sa kanyang likod tuwing pagod siya. Ngunit lahat ng yon
ay itinapon niya para sa isang ilusyon ng kalayaan. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng mabibigat na hakbang sa semento. Isang anino ang huminto sa tapat ni Mateo. Inangat ni Mateo ang kanyang paningin at nakita ang isang lalaking may edad na. Suot ang isang simpleng barong, ngunit may taglay na matinding awtoridad. Mateo Cruz, wika ng lalaki. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang bilis ng pagbagsak ng isang taong nakatayo sa mga balikat ng iba. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Mateo. Pilit na pinatatatag ang boses kahit na ang kanyang tuhod ay nanginginig sa takot. Ang pangalan ko ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang taong nagpadala sa akin. Sagot ng lalaki habang iniabot ang isang maliit na sobrang itim. May isang taong gustong makita ang huling paghihingalo ng iyong pagmamataas. Mateo, may nagpapahanap sa iyo at naniniwala ako na hindi mo magugustuhan ang dahilan kung bakit. Bago pa makapagsalita si Mateo, tumalikod na ang lalaki at naglaho sa kadiliman. Iniiwan si Mateo na hawak ang sobrang tila kasing bigat ng isang lapida. Sa loob ng sobre, may isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na isang address at isang pangalan na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi ko akalaing ang amoy ng Maynila ay muling magdadala sa akin ng ganitong uri ng kaba. Isang kaba na tila humahalo sa usok at ingay ng syudad. Nakatayo si Valentina sa harap ng malaking salamin sa loob ng isang high-end na hotel suite. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang puting blazer, isang kasuotang simple ngunit nagpapahayag ng kapangyarihan. Wala na ang Valentina na nakayuko at laging sunod-sunuran. Ang refleksyong nakikita niya ngayon ay isang babaeng may matatag na paningin. Ang mga mata ay may lalim ng karanasang hango sa pait at tagumpay. Ang pagbabalik niya sa Maynila para sa pakikipagtagpo sa The Grand Plaza ay hindi lamang para sa negosyo. Ito ay isang pagsubok kung kaya na niyang harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan nang hindi nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang bawat hakbang ni Valentina sa makinis at makintab na sahig ng lobby ng department store ay lumilikha ng isang ritmo ng determinasyon. Nang makarating siya sa executive floor, isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa labas ng bintana. Ma'am Valentina, kayo nga ba talaga yan? Ang boses ay puno ng pagkamangha at bahagyang panginginig. Humarap ang lalaki. Ito si Mr. De La Cruz, ang dating senior manager sa kumpanya ni Mateo. Siya ang taong palaging nagtatanggol kay Valentina sa likod ng mga usap-usapan, ang taong pinilit paalisin ni Mateo dahil sa pagiging tapat nito sa katotohanan. Mr. De La Cruz, bati ni Valentina, ang kanyang namanang ngiti ay banayad, ngunit may distansya. Matagal na ring panahon, hindi ko akalain na ang Sampaguita Bloom na hinahangaan ng lahat ay sa inyo pala, ma'am. Wika ni Mr. De La Cruz habang iniaabot ang kanyang kamay ng may matinding respeto. Noong marinig ko ang balita tungkol sa inyo at kay Sir Mateo, hindi ako makapaniwala. Pero ngayong nakikita ko kayo, alam ko na kung sino ang tunay na nawalan. Naglakad sila patungo sa isang pribadong silid para sa pag-uusap. Doon, ibinuhos ni Mr. De La Cruz ang lahat ng impormasyong hindi alam ni Valentina. Ang kumpanya ni Mateo ay hindi lang basta bumagsak. Ito ay gumuho dahil sa mga maling desisyon, mga pekeng kontrata, at ang lantarang pagnanakaw ni Doña Aurora sa pondo ng mga empleyado. Ma'am, magulo ang iniwan nilang bakas. Bulong ni Mr. De La Cruz, ang boses ay puno ng pag-aalala. Maraming mga files ang nawawala. Mga dokumentong kayo lamang ang nakakaalam kung nasaan. At ang mga investors, galit na galit sila. Hinahanap nila si Mateo. Pero ang balita ay pakalat-kalat na lang siya sa kalsada. Naramdaman ni Valentina ang isang mabilis na kirot sa kanyang puso. Hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa panghihinayang sa kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Ang makitang wasak ang lahat ng kanyang pinagsikapan
ay tila isang insulto sa kanyang talino. Nasaan si Mateo? Tanong ni Valentina. Pilit na pinapanatiling walang emosyon ang kanyang boses. Wala na po siyang matirhan, ma'am. Ang balita ko ay namamalimos na lang siya ng tulong sa mga dating kakilala na tinatanggihan naman siya. Sagot ni Mr. Dela Cruz. Pero ma'am, may dapat kayong malaman. May mga taong hindi natutuwa sa inyong pagbangon. May mga anino mula sa nakaraan ni Mateo na naniniwala na kayo ang dapat managot sa mga utang niya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Valentina. Bago pa siya makasagot, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay biglang umilaw. Isang anonymous na tawag. Sagutin niyo, ma'am. Udyok ni Mr. Dela Cruz. Dahan-dahang pinindot ni Valentina ang answer button at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hanggang sa marinig niya ang isang boses, mababa, mapanganib, at puno ng puot. Masyadong maingay ang iyong pagbangon, Valentina Cruz. Wika ng boses sa kabilang linya. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagpirma ng divorce papers? Ang utang ng asawa mo ay utang mo rin. At sisiguraduhin naming magbabayad ka bago pa mamukadkad ang iyong mga bulaklak sa aming syudad. Napatigil ang tibok ng puso ni Valentina. Ang boses na yon ay hindi kay Mateo at lalong hindi kay Doña Aurora. Ito ay boses ng isang taong mas malakas, mas madilim, at may hawak sa leeg ng lahat ng kanilang nakaraan. Nang mamatay ang tawag, tiningnan ni Valentina si Mr. Dela Cruz. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig, ngunit agad niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Sino ang tumawag, ma'am? Tanong ni Mr. Dela Cruz. Huminga ng malalim si Valentina. Ang bango ng sampagita na palaging suot niya ay tila naging kasing tapang ng isang babala. Isang anino na akala ko ay nabaon na, kasama ng aking nakaraan. Mr. Dela Cruz, kailangan nating bilisan ang ating plano. Mukhang ang digmaang ito ay hindi lang tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa aking buhay. Ang gutom ay isang tahimik na magnanakaw. Ninanakawan ka nito ng dignidad, ng lakas, at sa huli, ng iyong katuwiran. Nakatira si Mateo sa pagitan ng mga karton at amoy ng napanis na pagkain sa isang madilim na eskinita sa Quiapo. Ang kanyang suit na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay kasing kulay na ng uling at puno ng mantsa. Ang bawat tunog ng patak ng ulan sa bubong na yero ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong sinayang niya. Sa loob ng ilang araw, ang tanging laman ng kanyang tiyan ay tubig at ang pait ng kanyang pagsisisi. Ang katahimikan ng kanyang pagtatago ay binasag ng tunog ng mabibigat na sapatos na huminto sa harap ng kanyang hinihigaan. Ang tunog ng pagkiskis ng semento ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Mateo. Isang lalaking may balat na tila luma ng leather at may mga matang walang emosyon ang nakatayo roon. Mateo Cruz, wika ng lalaki, nakilala sa tawag na Jojo, isang fixer na nagtatrabaho para sa mga taong hindi marunong magpatawad ng utang. Masyado kang mahirap hanapin para sa isang taong dating sikat. Wala na akong pera, Jojo. Alam mo yan. Nanginginig na sagot ni Mateo. Pilit na isinisiksik ang sarili sa pader. Hindi pera ang kailangan ni Don Falcon sa'yo ngayon. Ngumiti si Jojo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan niya ng impormasyon at kailangan niya ng isang taong malapit kay Valentina. Ang utang mo sa sugal, ang utang mo sa mga pekeng kontrata, lahat iyon ay mabubura kung susunod ka sa amin. Samantala, sa loob ng isang ligtas at modernong opisina sa Makati, nakatitig si Valentina sa isang itim na sobrang iniwan sa kanyang reception desk. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Nang buksan niya ito, isang piraso ng papel na may sulat kamay ang nalaglag. Ang iyong mga bulaklak ay amoy kamatayan, Valentina. Hindi sapat ang tagumpay para bayaran ang mga kasalanang hindi mo naman ginawa, ngunit kailangan mong panagutan. Naramdaman ni Valentina
ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hindi siya natatakot para sa kanyang sarili, kundi para sa Sampaguita Bloom at sa mga kababaihang umaasa sa kanya. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado, si Attorney Santos. Attorney Santos, may banta na naman. At sa pagkakataong ito, binanggit nila ang mga utang na hindi ko alam. Wika ni Valentina. Ang boses ay matatag, ngunit may bakas ng pag-aalala. Ma'am, may natuklasan kami. Sagot ng abogado sa kabilang linya. Sa huling 6 na buwan ng inyong pagsasama, naggamit ni Mateo ang inyong forged signature para mangutang sa isang loan shark na nagngangalang Don Falcon. Ang halaga ay sapat na para ubusin ang lahat ng ari-arian nyo kung hindi natin ito mapapatunayan na peke. Napaupo si Valentina sa kanyang upuan. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Habang pilit niyang binubuo ang kanyang buhay, ang mga anino ng nakaraan ni Mateo ay patuloy na humihila sa kanya pababa. Lumabas si Valentina sa kanyang opisina para kumuha ng hangin. Sa labas ng gusali, nakakita siya ng isang batang lansangan na nanlilimos. Kahit na puno ang kanyang isipan ng panganib, lumapit siya at ibinigay ang kanyang hindi pa nabubuksang sandwich. Kain ka ng mabuti, bata. Bulong niya habang hinahaplos ang maduming buhok ng bata. Ang maliit na pasasalamat sa mga mata ng bata ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Isang paalala na may kabutihan pa rin sa gitna ng kalupitan. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Pagbalik niya sa loob, isang mensahe mula kay Mr. De La Cruz ang bumungad sa kanyang telepono. Isang litrato ang naka-attach. Sa litrato, nakita ni Valentina si Doña Aurora. Suot ang isang simpleng damit na pilit pa ring nagmumukhang elegante na nakikipag-usap kay Jojo sa loob ng isang madilim na kainan. Ang mukha ng kanyang dating biyenan ay puno ng determinasyon at puot. Napatulala si Valentina. Hindi lang si Mateo ang kalaban niya. Ang babaeng itinuring niyang ina ay kasabwat sa pagpapabagsak sa kanya, gamit ang mga taong mas masahol pa sa kamatayan ang dalang panganib. Hanggang saan niyo kayang pumunta para lang sirain ako? Bulong ni Valentina sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng tapang. Hindi na ito tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa laban sa mga taong handang pumatay para sa isang mundong gumuho na. Huwag mong isipin na porke nakadamit ka na ng ganyan ay kapantay mo na kami, Valentina. Ang isang asong pinalayas ay mananatiling aso, kahit suotan mo pa ng ginto. Ang tinig ni Doña Aurora ay kasing talim ng labaha. Bawat salita ay may layong humiwa sa dangal ni Valentina. Nakaupo ang matanda sa loob ng isang mamahaling restaurant, nagpapakasasa sa isang putaheng hindi na niya kayang bayaran. Habang ang kanyang mga kamay na puno ng peke ng alahas ay nanginginig sa galit. Sa harap niya, nakatayo si Valentina, matuwid, kalmado, at may taglay na ningning na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Dahan-dahang hinila ni Valentina ang silya sa tapat ng matanda. Ang tunog ng pagkiskis ng kahoy sa makinis na sahig ay lumikha ng isang maikling kanta ng tensyon sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi siya natitinag sa mga mata ni Doña Aurora na tila gustong sumunog sa kanyang pagkatao. Hindi ako napunta rito para makipag-away sa inyo, Doña Aurora. Malumanay na wika ni Valentina, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng awtoridad. Nandito ako para tapusin ang ilusyong kinakapitan ninyo. Ang panahon ng inyong pang-aapi ay nagwakas na noong gabing pinalayas ninyo ako sa ulan. Tumawa ng mapait ang matanda, isang tunog na puno ng lason at kawalan ng pag-asa. Ilusyon, kami ang may-ari ng lahat. Si Mateo ang hari at ikaw ay isang basura na pilit bumabangon mula sa kalsada. Siguradong ninakaw mo ang puhunan mo sa amin. Sa halip na sumagot ng pabalang, inilabas ni Valentina ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito
Sa ibabaw ng mesa, ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Basahin ninyo ito, utos ni Valentina. Iyan ang mga orihinal na titulo ng bawat lupain na akala ninyo ay sa inyo. Iyan ang ebidensya na ang bawat pader ng mansyon na tinirhan ninyo ay nakatayo sa aking pawis at pangalan. At higit sa lahat, narito ang mga pruweba ng inyong pakikipag-ugnayan sa mga loan shark gamit ang aking pekeng pirma. Ang mukha ni Doña Aurora ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kutsarang hawak niya ay marahang bumagsak sa kanyang plato na lumikha ng isang matunog na pagkiskis ng metal sa porselana. Ang bawat salita ni Valentina ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pagmamataas. Hindi ito totoo. Sinisiraan mo lang kami. Pilit na sigaw ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay paos at wala ng lakas. Sapat na ang ebidensyang ito para ipakulong kayong dalawa ni Mateo sa loob ng mahabang panahon. Pagpapatuloy ni Valentina, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng paghihiganti, kundi purong hustisya lamang. Pero hindi ako tulad ninyo. Hindi ako nabubuhay sa pait. Titigil kayo sa panggugulo sa akin at sa aking negosyo. O hahayaan ko ang batas na gumawa ng paraan para matuto kayo ng leksyon sa loob ng rehas. Tumayo si Valentina. Ang kanyang anino ay bumalot sa nanghihinang anyo ni Doña Aurora. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapakita ng isang reynang nakuha muli. Ang kanyang korona, hindi sa pamamagitan ng korona, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Ang sampaggita ay hindi lang basta bulaklak, Doña Aurora. Ito ay simbolo ng kadalisayan na hindi kayang dungisan ng inyong mga maruruming kamay. Huling wika ni Valentina, bago tumalikod at lumakad palabas, iniwan ang matandang tulala sa harap ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkatalo. Paglabas ni Valentina sa restaurant, ang hangin sa labas ay tila mas magaan, mas sariwa. Ngunit ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Dumiretso siya sa kanyang kotse at kinuha ang isang itim na pakete na inihanda niya para kay Mateo. Sa loob niyon ay ang mga dokumentong magpapabago sa buhay ng kanyang dating asawa. Hindi para saktan ito, kundi para ipakita ang lawak ng pagkakamaling nagawa nito. Ipinadala niya ang pakete sa address na nakuha niya mula kay Jojo. Isang address sa isang madilim na eskinita sa Quiapo, kung saan ang isang taong dating mataas ay pilit na kumakapit sa anino ng kanyang nakaraan. Nang mailapag niya ang pakete sa counter ng courier, naramdaman ni Valentina ang isang kakaibang tibok sa kanyang dibdib. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang katanungang tila bulong ng tadhana sa hangin. Kapag nabuksan na ni Mateo ang paketeng ito at makita ang katotohanang matagal niyang binaliwala, kaya pa ba niyang tumingin sa salamin nang hindi naduduwal sa sarili niyang anyo? Ang bawat patak ng ulan sa madilim na eskinita ng Quiapo ay tila isang malamig na daliri na sumusundot sa mga sugat sa balat ni Mateo. Nakasandal siya sa isang pader na puno ng lumot at amoy ng pagkabulok. Yakap ang kanyang sarili habang ang nanginginig niyang mga kamay ay pilit na binubuksan ng isang itim na pakete. Wala itong pangalan ng nagpadala, ngunit ang amoy ng sampagitan na nagmumula sa loob ay sapat na para kilabutan ang kanyang buong pagkatao. Nang mahulog ang mga unang pahina ng dokumento sa kanyang maruming kandungan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Mateo. Ang bawat salitang nakasulat sa Transfer Certificate of Title ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang utak. Hindi lang isang piraso ng lupa ang nakapangalan kay Valentina, kundi ang lahat. Ang bawat pundasyon ng kumpanyang itinuring niyang sarili, ang bawat pader ng mansyong nagbigay sa kanya ng maling dangal ay nakaugat sa pangalan ng babaeng tinapon niya. Hindi ito maaari. Ang boses ni Mateo ay isang basag na bulong, nalulunod sa tunog ng malakas na buhos ng ulan sa bubong na yero. Binuklat pa niya ang mga sumunod na pahina. Naroon ang mga kopya ng loan agreements
na may pirma ni Valentina. Isang pirma na alam niyang siya mismo ang gumawa sa gitna ng gabi habang nahihimbing ang asawa. Nakita niya ang bawat petsa, bawat halaga, at ang katotohanang ginamit niya ang pag-ibig ni Valentina bilang pain sa mga mapanganib na tao. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ebidensya ng kanyang kataksilan, may isang maikling liham na nakasulat sa isang malinis na puting papel. Ang bawat pader na itinayo mo sa kasinungalingan ay gumuho na, Mateo. Basa niya sa sulat ni Valentina. Hindi ko ito ginagawa para saktan ka, kundi para palayain ang sarili ko mula sa anino ng iyong mga pagkakamali. Hanapin mo ang iyong sarili sa gitna ng mga abong iniwan mo. Bumagsak ang mga papel mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, kumakalat sa maputik na sahig ng eskinita. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Isang pait na hindi kayang pawiin ng kahit anong alak. Ang bawat alaala ng 10 taon nilang pagsasama ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang bawat ngiti ni Valentina, ang bawat pag-aalaga nito, at ang bawat gabing pilit nitong inaayos ang kanyang mga gulo. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagkadurog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng pagiging mahirap, kundi ang sakit ng pagtuklas na siya ang pumatay sa tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kayabangan, ngayon ay nakatitig sa kawalan, basa ng luha at ulan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kawalang halaga. Tumayo siya mula sa pagkakasandal. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at tila hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang pagsisisi. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang ina, si Doña Aurora, sa huling address na alam niya. Ngunit nang makarating siya sa isang maliit at madilim na boarding house, ang tanging nadatnan niya ay ang isang matandang babaeng nagtatago sa ilalim ng mga kumot, natatakot sa sariling anino at hindi na siya makilala. Ang dating reyna ng mansyon ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili, nilamon ng kahihiyan at pait. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naglakad si Mateo patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pag-amin, isang pagtanggap na kailangan niyang bayaran ang bawat sentimo ng kanyang mga kasalanan. Hindi na siya tumatakbo mula sa batas o mula sa mga loan shark. Ang tanging nais niya ay makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Nang huminto siya sa harap ng pintuan ng presinto, lumingon siya sa huling pagkakataon sa kislap ng mga ilaw ng syudad sa malayo. Sa loob ng kanyang bulsa, hinigpitan niya ang hawak sa isang maliit na litrato ni Valentina na kinuha niya sa pakete. Isang litratong kuha nung masaya pa sila sa Laguna. Isang matunog na hininga ang kumawala sa kanyang dibdib habang tinatahak niya ang huling landas ng kanyang redemption. Isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang papasok siya sa loob ng presinto. Sapat na ba ang pagkakulong sa loob ng rehas para pawin ang rehas na itinayo niya sa kanyang sariling kaluluwa? O huli na ba ang lahat para sa isang taong ngayon lang natutong magmahal kung kailan wala na siyang mahahawakan? Ang tunay na ningning ay hindi nanggagaling sa mga mamahaling alahas na suot mo, kundi sa liwanag na nagmumula sa iyong kalooban kapag nahanap mo na ang iyong tunay na halaga. Ang bulwagan ng Manila Convention Center ay punong-puno ng mga kislap ng kamera at mga bulong ng pagkamangha. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Valentina Cruz sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Suot niya ang isang simple ngunit napakagandang terno na kulay ginto at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na sampagwita, ang obra maestrang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ang tunog ng paghampas ng mga palad ng libu-libong tao ay tila isang malakas na alon na dumarating sa entablado, isang pagkilala sa bagong reyna ng industriya. Ang Sampaguita Global ay hindi lamang isang kumpanya ng alahas. Simula ni Valentina, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ito ay isang paalala na ang bawat babaeng nadurog
ay may kakayahang bumuo muli ng isang bagay na mas matibay, mas maganda, at mas makabuluhan. Ngunit ang pinakamalaking pasabog ng gabi ay hindi ang kanyang koleksyon. Sa likod ng kanyang malaking screen, lumitaw ang isang anunsyo na nagpatahimik sa lahat. Binili na ng Sampaguita Global ang lahat ng asset ng kumpanyang dating pinamumunuan ni Mateo Cruz. Ang kumpanyang itinapon siya noon ay sa kanya na ngayon, hindi bilang isang asawang tago, kundi bilang ang nag-iisang may-ari at Chief Executive Officer. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng isang maliit at madilim na karinderya, nakatitig si Doña Aurora sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng diamante ngayon ay nanginginig habang hawak ang isang basong plastik ng tubig. Nang makita niya ang mukha ni Valentina sa balita, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat salita ng pagpuri sa kanyang dating menopos na manugang ay tila isang kutsarang humuhukay sa kanyang natitirang pagmamataas. Hindi maaari. Hindi siya yan. Bulong ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding kahihiyan. Ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid niya, sa loob ng karinderya, ay tila isang paghusga sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang dating reyna ng alta sosyedad ay isa na lamang anino na nagtatago sa dilim. Habang nagaganap ang selebrasyon sa convention center, sa loob naman ng isang malamig na silid sa korte, nakaupo si Mateo Cruz. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa at sa kanyang harap ay ang kanyang abogadong itinalaga ng korte. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mabigat na pinto ng korte ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkawala sa mundo ng karangyaan. Pumasok ang isang lalaking nakasuot, dala ang isang mensahe mula kay Valentina. Inabot nito ang isang dokumento kay Mateo. Ito ay hindi para dagdagan ang kanyang kaso, kundi isang legal na tulong para masiguro na magiging makatarungan ang kanyang paglilitis at magkaroon siya ng pagkakataong makabawi sa kanyang mga biktima. Bakit niya ito ginagawa? Tanong ni Mateo. Ang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya, bakit tinutulungan pa niya ako? Dahil ang tunay na tagumpay ni Ma'am Valentina ay hindi ang makita kang nagdurusa, kundi ang ipakita sa iyo na ang kabutihan ay palaging mananaig sa huli. Sagot ng kinatawan bago tumalikod at lumabas. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang bigat ng pagkakakulong, kundi ang bigat ng isang pusong ngayon lang natutong makita ang tunay na liwanag. Tumingin siya sa maliit na bintana sa itaas ng silid, kung saan ang isang maliit na sinag ng araw ay tumatama sa sahig. Sa kanyang isip, narinig niya ang tawa ni Valentina noong mga panahong masaya pa sila sa Laguna. Isang tunog na ngayon ay kasing layo na ng mga bituin. Sa pagtatapos ng gabi, muling humarap si Valentina sa mga mamamahayag. Ang bawat tanong ay sinasagot niya ng may ngiting puno ng kapayapaan. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat taong naniniwala na may buhay pa pagkatapos ng pagkawasak. Ma'am Valentina, ano po ang nararamdaman niyo ngayong hawak niyo na ang lahat? Tanong ng isang reporter. Hinaplos ni Valentina ang kanyang sampagita necklace, ramdam ang bawat ukit ng kanyang sariling pagsisikap. Nararamdaman ko po ang kalayaang maging ako, nang walang anino at nang walang takot. Habang pabalik si Mateo sa kanyang selda, nakita niya ang isang lumang kaibigan na naging kosa niya sa loob. Mateo, nakita mo ba yung babae sa TV kanina? Sabi nila siya na raw ang pinakamayamang negosyante ngayon. Kilala mo ba siya? Tumingin si Mateo sa malayo. Ang isang mapait na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Siya ang reyna ng aking nakaraan at ang tanging dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay para sa bukas. Ang tagumpay ay tila isang malakas na agos ng tubig. Minsan ay nakakalunod. Ngunit para kay Valentina,
Ito ang naging daluyan ng kanyang muling pagsilang. Ang Sampaguita Global ay hindi na lamang isang pangalan sa mga karatula ng Makati. Umabot na ang bango ng kanyang mga gawa sa mga banyaga sa Paris at New York. Sa kanyang opisina na napalilibutan ng malalaking salamin, pinagmamasdan ni Valentina ang lungsod na dati ay nagpaliit sa kanyang pagkatao. Ngayon, ang bawat gusaling tinatamaan ng sinag ng araw ay tila yumuyukod sa kanyang pagsusumikap sa kabilang dulo ng realidad. Sa isang maliit at siksikang tindahan sa gilid ng palengke, isang lalaki ang abala sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa alikabok ng kalsada. Ito si Mateo. Matapos ang ilang buwan sa loob ng piitan dahil sa mga kasong isinampa ng mga investors, mga kasong hindi na dinagdagan ni Valentina, lumabas siya bilang isang bagong tao. Wala na ang mamahaling suit. Ang kanyang suot ay isang kupas na t-shirt na may mantsa ng hirap. Huminto si Mateo sa kanyang pagtatrabaho nang mahagip ng kanyang paningin ang isang makintab na magasin sa ibabaw ng counter. Doon, sa cover, ay ang mukha ni Valentina. Siya ay nakangiti, isang ngiting puno ng kapanatagan at hindi napilit. Ang kanyang mga mata ay may ningning na hindi kayang tapatan ng kahit anong hiyas. Naramdaman ni Mateo ang isang mabilis na kirot sa kanyang puso, hindi ang pait ng inggit, kundi ang bigat ng isang pusong napagtanto ang halaga ng isang hiyas na kanya mismong itinapon sa putikan. Napakaganda niya, no? Wika ng may-ari ng tindahan habang tinitingnan din ang magasin. Sabi nila, siya raw ang nagligtas sa mga kababaihan sa Laguna. Isang tunay na reyna. Tumango si Mateo. Ang kanyang boses ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Oho, tunay na reyna nga po siya. Sa isang malayong dulo ng lalawigan, sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto sa isang charity home, nakaupo si Doña Aurora. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa pagmando, ngayon ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng matabang na sabaw. Wala na ang mga kaibigang dati ay nakapaligid sa kanya. Wala na ang mga kasambahay na dati ay sinisigawan niya. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling mga anino at ang pait ng kanyang mga alaala. Ang karma ay hindi dumating sa kanya sa pamamagitan ng kidlat, kundi sa pamamagitan ng nakabibinging katahimikan at ang katotohanang wala ni isa ang nakakaalala sa kanyang pangalan. Isang hapon, habang nag-aayos si Valentina ng kanyang mga gamit sa kanyang bagong bahay sa Laguna, isang sobrang puti ang iniabot sa kanya ng kanyang secretary. Wala itong return address, ngunit ang sulat kamay sa labas ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang sulat kamay ni Mateo. Magaspang, nanginginig, ngunit pamilyar. Dahan-dahang binuksan ni Valentina ang sobre. Ang amoy ng papel ay walang halong pabango. Tanging amoy lamang ng pagsisisi. Valentina? Simula ng sulat. Hindi sapat ang salitang patawad para sa bawat luha na idinulot ko sa iyo. Sa loob ng piitan, ang tanging nagligtas sa akin sa tuluyang pagkabaliw ay ang mga alaala ng iyong kabutihan. Salamat sa hindi mo pagpili sa paghihiganti. Salamat sa pagiging makatao sa isang taong hindi naging tao sa iyo. Nakikita ko ang iyong tagumpay mula sa malayo at doon, sa wakas, ay nakahanap ako ng kapayapaan. Hindi na ako hihiling na bumalik ka dahil ang isang bituin ay hindi nararapat na muling bumaba sa madilim na hukay na aking kinalalagyan. Magningning ka, Valentina. Iyan ang tanging hustisya na kailangan ng mundo. Naramdaman ni Valentina ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Isang patak ng luha ang bumagsak sa papel na lumikha ng isang maliit na bilog na mantsa sa tabi ng pangalan ni Mateo. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang huling pagsasara. Ang galit na matagal niyang kinupkop ay tila unti-unting naglalaho, sumasabay sa ihip ng hangin sa labas ng bintana. Tumayo si Valentina at lumabas sa kanyang malawak na hardin. Bit-bit ang isang maliit na pala. Lumapit siya sa isang bakanteng lote
Sa gitna ng mga bulaklak, doon, itinanim niya ang isang batang puno ng sampagita. Ang bawat pagbaon niya ng kanyang mga kamay sa lupang basa ay tila isang ritual ng pagpapalaya. Ang punong ito ay hindi para kay Mateo at hindi rin para sa kanyang nakaraan. Ito ay para sa kanyang bagong simula. Isang simbolo na kahit gaano katindi ang bagyo, ang isang binhi ay laging may kakayahang sumibol muli, mas matatag at mas mabango. Tapos na tayo, Mateo. Bulong ni Valentina sa hangin habang pinupunasan ng kanyang mga kamay. Malaya ka na at malaya na rin ako. Habang pabalik si Mateo sa kanyang trabaho, isang lumang kaibigan na nakakita sa kanya sa kalsada ang huminto. Mateo, ikaw ba talaga yan? Nakita mo ba si Valentina? Balita ko ay bibisita siya rito sa syudad para sa isang charity event. Hindi mo ba susubukan na lumapit? Napatigil si Mateo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo at dumi mula sa trabaho. At pagkatapos ay tumingin siya sa malaking billboard sa tuktok ng isang gusali kung saan nakalarawan ang Sampaguita Global. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang lahat sa dati. Ito ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay tapos na at ang bukas ay may sarili ng liwanag. Sa gitna ng isang pampublikong parke sa Maynila, kung saan ang mga puno ng nara ay nagbibigay ng kanlungan mula sa init ng hapon, naglalakad si Valentina Cruz. Katatapos lamang ng kanyang pakikipagpulong sa isang foundation para sa mga batang lansangan. Ang kanyang bawat hakbang sa semento ay may dalang ritmo ng kapangyarihan at kapanatagan. Malayo sa Valentina, na dati ay tila naglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng takot. Habang tinatahak niya ang landas patungo sa kanyang naghihintay na sasakyan, napatigil siya. Sa isang malayong bangko sa ilalim ng isang matandang puno, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Ang lalaki ay nakaupo ng nakayuko, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at dumi mula sa trabaho ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang suot na t-shirt ay kupas na at ang kanyang mga sapatos ay pudpud na ang talampakan. Ito si Mateo. Naramdaman ni Valentina ang isang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito ang tibok ng kaba o galit, kundi isang tahimik na pagkilala sa taong naging malaking bahagi ng kanyang pagdurusa at pagbangon. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang anino ay unti-unting humaba sa damuhan hanggang sa maabot nito ang mga paa ni Mateo. Naramdaman ni Mateo ang presensya ng isang tao at dahan-dahang iniangat ang kanyang paningin. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa paligid nila. Ang ingay ng mga sasakyang nag-uunahan sa malapit na kalsada at ang tawanan ng mga batang naglalaro ay biglang naging malabo. Ang mga mata ni Mateo, na dati ay puno ng kayabangan at puot, ngayon ay basag at puno ng matinding kahihiyan. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Hindi kayang harapin ang ningning na nagmumula sa babaeng dati ay tinapakan niya. Ang kanyang balikat ay tila lalong bumigat sa ilalim ng titig ni Valentina. Mateo, ang boses ni Valentina ay banayad, parang ihip ng hangin sa gabi. Nanginginig ang mga labi ni Mateo bago siya nakapagsalita. "V. Valentina, anong ginagawa mo rito?" Hindi sumagot si Valentina. Sa halip, tumingin siya sa malayo, sa mga ulap na unti-unting nagiging kulay ube. Kulay ube dahil sa papalubog na araw, ang bawat alaala ng 10 taon nilang pagsasama ay bumalik sa kanyang isipan. Ang bawat sakit, bawat sakripisyo, at ang huling gabing pinalayas siya sa gitna ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Para na lamang silang mga lumang pahina ng isang aklat na tapos na niyang basahin. Nandito ako para sa isang misyon, Mateo. Isang misyong malayo sa negosyo at pera. Wika ni Valentina. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa mukha ng dating asawa. Tumingin muli si Mateo sa kanya at sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ang kapatawaran.
Walang salitang binigkas, ngunit ang paraan ng pagtingin ni Valentina ay sapat na para sabihing tapos na ang lahat. Ang bawat utang ay bayad na, at ang bawat sugat ay ganap ng naghilom. Ngumiti si Valentina, isang ngangiting hindi napilit, isang ngangiting nagpapakita ng kanyang tunay na tagumpay sa buhay. Hindi niya kailangang magsalita ng masama o manumbat. Ang kanyang presensya, ang kanyang katatagan, at ang kanyang kaligayahan ang pinakamabisang sagot sa lahat ng ginawa ni Mateo. Mag-iingat ka, Mateo. Huling wika ni Valentina bago tumalikod. Pinanood ni Mateo ang paglakad palayo ni Valentina. Ang bawat hakbang nito ay tila isang paglayo mula sa madilim na kabanata ng kanilang nakaraan. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding luha na kumawala sa kanyang mga mata, bumabagtas sa kanyang pisnging puno ng alikabok. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang taong sa wakas ay napalaya na rin mula sa kanyang sariling bilangguan ng pagsisisi. Habang nagpapatuloy si Valentina sa kanyang lakad, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang pagkikita nilang iyon ay ang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng kanyang buhay. Wala na siyang kailangang patunayan, wala na siyang kailangang bawiin. Bago siya makarating sa kanyang sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit kay Mateo sa bangko. May dalang isang piraso ng tinapay na ibinahagi nito sa kanya. Nakikita ni Valentina ang pagtanggap ni Mateo sa tinapay at ang bahagyang pagngiti nito sa bata. Isang maliit na simula ng bagong layunin para sa isang taong nawalan ng lahat. Sumakay si Valentina sa kanyang sasakyan at inutusan ang driver na umalis. Habang tinititigan niya ang refleksyon ng parke sa rearview mirror, alam niya sa kanyang puso na ang reynang itinapon noon sa dumi ay tuluyan ng nakahanap ng kanyang tunay na trono. Hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng isang pusong marunong magpatawad at magpatuloy. Ang hapon ay tuluyan ng naging gabi, at sa gitna ng kadiliman, ang bango ng sampagita ay nanatiling buhay, sumasama sa bawat hininga ng bagong simula. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi katapusan ng liwanag, kundi isang pangako na bukas. Ang bawat talulot na nalanta ay papalitan ng isang bagong usbong na mas matatag at mas mabango. Sa malawak na lupain ng Laguna, kung saan ang mga puno ng niyog ay tila sumasayaw sa ritmo ng banayad na hangin, nakatayo ang bagong pasilidad ng Sampaguita Global. Ngunit hindi lamang ito isang paggawaan ng alahas. Isa itong komunidad, isang kalinangan ng pag-asa, kung saan ang bawat babaeng biktima ng pang-aabuso o kahirapan ay binibigyan ng pagkakataong muling hubugin ang kanilang buhay. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Valentina, pinagmamasdan ng mga bata sa daycare center na naghahabulan sa malambot na damuhan. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang musikang bumubuo sa katahimikan ng kanyang puso. Lumapit ang isang maliit na bata. May dalang isang piraso ng puting sampagita na medyo lantana ang mga gilid. Ma'am Valentina, para sa inyo po. Pasensya na po at medyo lantana. Mahiyain na sabi ng bata. Ngumiti si Valentina, lumuhod para mapantayan ng bata at maingat na kinuha ang bulaklak. Alam mo ba, Iha, ang bulaklak na ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kahit pagod na ito, ang bango niya ay nananatili pa rin. Gaya mo. Gaya nating lahat. Hinalikan ni Valentina ang noo ng bata bago ito muling tumakbo patungo sa mga kalaro. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Valentina ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang halaga ng pera o tagumpay sa negosyo. Ang kaligayahan ng pagiging ina sa isang komunidad na dati ay itinuring siyang basura. Sa kabilang dulo ng buhay, sa loob ng isang maliit na silid sa isang charity home, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Doña Aurora. Ang matanda ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa isang tuyot na sanga ng puno. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga pangarap na ginto. Sa kanyang huling mga sandali, ang tanging natitira sa kanya ay ang hiya.
ang matinding kahihiyan sa kanyang mga nagawa na ngayon ay unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang pag-iisa, na-realize niya na ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa bangko, kundi sa mga taong tapat na nagmamahal sa iyo, mga taong siya mismo ang nagtaboy. Samantala, sa isang malayong baryo, isang lalaki ang abala sa pag-aayos ng sirang bubong ng isang maliit na paaralan. Si Mateo ay hindi na ang lalaking mayabang na nakatayo sa tuktok ng isang building sa Makati. Siya na ngayon ay isang handyman ng komunidad. Ang bawat pako na kanyang ibinabaon, ang bawat kahoy na kanyang kinikinis, ay tila isang hakbang ng pagbabayad puri. Nakita niya ang isang lumang dyaryo sa sahig na may balita tungkol sa huling award na natanggap ni Valentina. Kinuha niya ito, pinunasan ng dumi, at maingat na itinupi sa loob ng kanyang bulsa. Walang pait sa kanyang puso, tanging isang tahimik na panalangin na sana ay manatiling masaya ang reynang hindi niya pinahalagahan. Isang gabi, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit si Valentina, natagpuan niya ang isang lumang sulat mula sa kanyang ina na matagal na niyang hindi nababasa. Valentina, ang iyong pangalan ay nangangahulugang lakas. Huwag mong kakalimutan na ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nagmamahal sa iyo, kundi ng pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong sarili. Napangiti si Valentina habang ang isang mainit na luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Ngayon, sa wakas, ay nauunawaan na niya ang bawat salita. Ang kanyang paglalakbay mula sa dumi patungo sa rurok, mula sa pagdurusa patungo sa kapayapaan, ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay. Ito ay isang kwento ng pag-asa. Lumabas si Valentina sa kanyang beranda. Ang buwan ay maliwanag, tumatanglaw sa buong Laguna. Sa malayo, nakita niya ang mga ilaw ng mga bahay ng kanyang mga empleyado. Bawat isa ay may dalang kwento ng muling pagsilang. Ang bango ng sampaggita ay humahalimuyak sa hangin, kasing linis at kasing tapang ng kanyang kaluluwa. Isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kagandahan ng gabi. Ano nga ba ang sukatan ng isang ganap na buhay? Huminga siya ng malalim, ramdam ang bawat tibok ng kanyang puso na puno ng pasasalamat. Ang sagot ay hindi na kailangang bigkasin. Ang bawat batang nag-aaral, bawat babaeng nakakangiti muli, at bawat gabing siya ay natutulog ng may payapang konsensya. Iyon ang kanyang tunay na trono. Ang reyna ng mga abo ay ganap ng naging reyna ng pag-asa. At sa kanyang kaharian, wala nang puwang para sa pait, dahil ang pag-ibig sa sarili at sa kapwa ang naging pinakamataas na batas. Ang huling sinag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang kagandahang hindi kumukupas, dahil ito ay hango sa apoy ng pagtitiis at sa tubig ng kapatawaran. Sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar na. Lumipas ang 5 taon, isang panahon na tila mabilis na pag-ikot ng mga pahina ng isang makapal na aklat. Ngunit sa bawat segundo nito ay nakaukit ang mga kwento ng paghilom at muling pag-usbong. Ang Laguna ay hindi na lamang isang lugar sa mapa. Para kay Valentina, ito na ang kanyang santuwaryo, ang lupang naging saksi sa kanyang pagkadurog at ang hardin kung saan siya muling namukadkad ng mas matatag. Sa loob ng malawak na bulwagan ng kalinangan ng pag-asa, idinaraos ang 5 nitong anibersaryo. Ang paligid ay nababalot ng bango ng libu-libong sariwang sampaggita na ang bawat puting talulot ay tila sumasalamin sa kadalisayan ng bagong simula ng mga kababaihang naroon. Wala na ang amoy ng luma at maalikabok na nakaraan. Ang tanging nalalanghap ay ang tamis ng tagumpay na hango sa hirap. Nakatayo si Valentina sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan sa labas. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Sa kanyang puso, ang katanungan kung napatawad na ba niya ang mga taong nanakit sa kanya ay mayroon na ring kasagutan. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari,
kundi isang proseso ng pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit para magkaroon ng puwang ang kapayapaan. Pinatawad na niya si Mateo at ang kanyang biyenan, hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil nararapat siyang lumakad ng magaan. Sa isang malayong sulok ng entablado, isang plake ng pagkilala ang nakasabit, isang parangal para sa pinakamahusay na tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan. Ngunit para kay Valentina, ang tunay na parangal ay ang makitang ang bawat babaeng pumasok sa kanyang pasilidad na luhaan ay lumalabas na may ngiti at kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Nakamit na niya ang tunay na kapayapaan, isang katahimikang hindi nanggagaling sa kawalan ng gulo, kundi sa katatagan ng kanyang sariling kaluluwa. Malayo sa marangyang selebrasyon, sa isang simpleng bayan sa Batangas, isang lalaki ang tahimik na nagpipintura ng pader ng isang lokal na simbahan. Si Mateo ay mayroon ng mas payak na anyo. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng mga marka ng pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Nang tumunog ang kampana ng simbahan, huminto siya at tumingin sa langit. Nabalitaan niya ang tagumpay ni Valentina sa radyo kaninang umaga. Ang isang banayad na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting walang halong inggit. Sa wakas, nahanap na rin ni Mateo ang kanyang sariling piraso ng langit sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay at paglilingkod. Tinanggap na niya ang kanyang mga pagkakamali bilang bahagi ng kanyang pagkatao, at ang kanyang pagsisisi ay naging pataba sa kanyang sariling pagbabago. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang mahalagang aral. Ang ating halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa kung paano tayo tinatrato ng ibang tao, kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang ating sarili sa gitna ng unos. Ang bawat pagbagsak ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon para maging reyna ng mga abo, isang reynang kayang bumuo ng kaharian mula sa mga bagay na akala ng iba ay wala ng silbi. Ang pag-ibig sa kanyang pinakamataas na anyo ay ang pag-ibig sa sarili na nagbibigay daan para magmahal at magpatawad sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Si Valentina Cruz ay hindi na lamang ang babaeng pinalayas sa ulan. Siya na ang liwanag na gumagabay sa mga taong nawawala sa dilim. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa Laguna, ang kulay ube at gintong kalangitan ay tila isang huling haplos ng tadhana. Hinarap ni Valentina ang dapit hapon nang may malalim na buntong hininga ng pasasalamat. Ang sampagita sa kanyang kamay ay nananatiling mabango, isang matapat na saksi na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang umaga ay laging darating na may dalang bagong pag-asa. Ang lahat ay payapa na. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. At ang bango ng sampagita ay mananatiling buhay magpakailanman.